parang gano'n. Yung nakausap niyo po ng mga nakaraang buwan, gustong umutang sa'yo. Opo. So hindi mo pinautang, ma'am, ha? Ay, naku naman. Kahit isundo lang, hindi ako magpapautang. Pakikilala. Kakakilala lang. Tapos magpapautang ako. Hindi ko ako sigurado. Kaya nga ako nag-aaral. Tapos siyang mangungutang sa akin. Ano ba yun? Si Sandro, no? Saan po kayo ngayon? May sakit daw siya. May sakit. Saan po? Mga 1 linggo na daw siyang may sakit. Anong sakit nun? Kaya nangungutang siya. Ano po hindi pa nga nagiging kami. Mangungutang na. Baka sinusubukan ka lang. Sinubukan ka lang kung anong may pag-ugali ka meron. Baka... Hindi nagkasubukan kami. Sige. Sandro, saan po kayo ngayon, sir? Dito po ako sa Bulacan, DG. Wala pong asawa, girlfriend ngayon? Wala po, sir. Balik po kayo doon sa pwesto nyo kanina. Yan tuloy, hindi na naman makita yung mukha mo. Yung mata nyo po kasi. Yan! Importante makita ang mata. Nakita nyo po, ma'am? Sige, usap na lang kayong dalawa. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Hello. How are you? I'm fine. Saan ka ngayon na bansa? Abu Dhabi. Layo pala. Ilang taon ka na dyan sa Abu Dhabi? Ha? Ilang taon ka na dyan sa Abu Dhabi? Mag-8 years? Tagal na pala. Pero nagbakasyon ka naman dito. Marami ng ipon yan. 2022. Tapos next year pa. Wala kang kaya? Na ako next year. Wow. Sana all, malapit na pala. Ilan ang anak mo? Isa. 14 years old na. Lalaki ba ba? Nangalitin sa akin. Ha? Lalaki ba ba? Babae. Grade 9. Malaki na rin pala. Wala. Mabilis ang oras at araw eh. Kaya ganun. Ako nga, hindi ko nga namalaya na yung baby ko, 14 na pala. Oo nga eh. Kahit nga ako, hindi ko nga namalayan nga nakausap kita sa camera eh. Ay, sana Ganun yan naman yun, di ba? Ilang taon ka? 42. Okay. Ano po? 35. Mas patanda pa pala ako sa'yo. Bakit to tingin mo? Lula na si ma'am? Hindi naman DJ. Mukha ng lola kasi pa stress. Hindi, wala kang stress. Wala kang boyfriend eh. Bakit mo may stress? Wala ka namang asawa? O boyfriend? Wala nga asawa, ang dami naman kami. Sa 11 kasi kami mga kapatid, ang dami kami na nangihingi. Hindi ko matanggihan kasi sila pang may ganang magalit sa akin. Ay, tampo. Oo nga eh. Ganun talaga yun. Huwag mo na ikwento. Pagkakamot ng hindi makati. Huwag mo na ikwento. Na-stress na rin ako. Sila ng kapatid na mabait. Hindi ka pa naman na nangangayat eh. Okay lang ho yan. Ginadaan ko na lang sa sa kain. Yung problema, yung stress. Mas maganda ngayon. Mas maganda ngayon na medyo malusog para hindi agad na kahit pag dumating ng taggutom, ako yung huling-huling. Huli-huli natitira. Kaya po, baka may gusto kayo itanong sa akin. Ilang anak mo? 2. Ilang taon yung bunso? 15. At saka 18.
Kasi may edad lang na sa anak ko. Yung bunso. Malaki na. Grade 10 na yung anak mo. Grade 10 na. Hindi, grade 11 na. Ay, grade 11. Sana lahat ng trabaho mo. Ang pinagkakaabalahan sa buhay. Sa ngayon, na-construction na lang ako dahil yun yung mas madaling kita kasi hirap pag may estudyante ka eh. Bakit? Siyempre, kailangan mo ng pira linggo-linggo pag nagsabi na papa o may project di ba? Oo nga, magastos. Ganon din ang anak ko eh. Linggo-linggo nang hihingi. Ganun lang naman palagin. Pero, independent na eh. Hindi sa lola nakatira. Isa lang. So, saan na yung anak mo ngayon? Nasa Cavite. Sa bahay ko. Ay, sa house loan. Sa pag-ibig. Na tinawa kong pag-ibig. Ako lang yung walang pag-ibig. Baka nga magkaroon. Sana Saan sa Cavite? Kasi doon din ako na... Saan ba yun? Kasi ang nun Hillsview? Papasok sa Hillsview. Bali ang doon nun pinakasi, ba yun? Naik Cavite. Once lang, isang beses pa nga lang ako nakauwi doon noong 2022. Lumipat sila nanay noon, mga 2019. Kasi kung minsan, nauwi din kasi ako dun sa kapatid ko na doon ako mag-standby sa kanila 2 linggo kasi may kapatid kasi ako roon. Kaya napunta ako. Pero pag uwi ko next year sa Samar ako uwi. Babakasyon ako sa Samar. Taga Samar. Malapit na. Next year uwi ako sa June. Magbabakasyon ako sa Samar. Sana all. Ma'am, baka maaari ako magsundo pa niyan kung sakali. Sana. Magugulat yung anak ko, sasabihin, sino yan, mama? Hindi sabihin mo na lang, ay, ako bodyguard ko to. Sana ako nagka-bodyguard. Oo. Willing lang din naman ako maging bodyguard. Let's see. Ilang taon na kayong naging single? 14 years din. Tagal-tagal na rin pala. Pero marami naging boyfriend yan, sir. Sana all din. Sa ganda ba naman Wala yan? naman. Stress na yan sa boyfriend? Wala din kasi nga nakafocus lang sa trabaho. Una nag-Saudi ako, tapos nag-Qatar, tapos dito sa UAE. Wala. Lagi lang nag-focus na lang sa trabaho. Hindi naman. Kasi lagi nga ako sumasali dito. May ibig sabihin, hindi ka nakafocus. Kaya nga lagi na sumasali, hindi na BG eh. Hindi nagkakapala, yun? Hindi siniserte. Ikaw pa. Kita mo naman, 4 dimple mo. Baka sakali, sa ako lang swerte niyan, DJ. Oo. Una kasi DJ, kasi bali pangatlo na to, yung una, yung kalbo na yun, sinungaling. Bakit to? Bakit sinungaling? Sabi niya, di ba nasa, yung may chocolate, yung lugar na yun? Bohol. Tapos nung tumawag na siya, nasa Cavite, lumipad agad-agad, ay Cavite, nasa Batangas, lumipad, kinabukasan. Baka nga ho. Baka may private lane. Umiram muna ng pagkaaswang. Baka may private plane, malay mo. Nung kausap pa lang natin ngayon, sabi niya nasa nasa, yung lugar na yun, yung nasa may chocolate hills. Bohol nga. Kalimutan ko lugar.
Nung kinabukasan bali nag-usap kami, yung gano'n, chat-chat, tapos nag-video call. Sabi niya nasa Batangas na. Hindi daw niya sinabi na nasa ano siya noon. Wala daw siyang binanggitan, nandun siya. Ano yun? Ako pang naging sinungaling. Ako pang gumawa ng kwento. Ayoko ng taong gano'n. Ang yabang-yabang. Oh? Anong pinagyabang niya po sa'yo, ma'am? Basta, mukha siyang mayabang na hindi mo maintindihan. No? Feel mo naman sa isang taon pag mayabang isang tao. Ah, ganun ba yun? Mapipil mo naman. Sa kalbo mo yun. Wala. Oh. Makita na sana. Muntik na makita yung kalbo mo. Naiinis lang talaga ako dito. Ikaw nga, hindi nagmamayabang. 4 yung dimple mo, di ba? Tapos yun, tawag ng tawag, di ko na pinansin. Ayoko mag-aksuha ng oras. Pag na-disappoint kasi ako, ayoko na makipag. I don't waste my time. Ano, Bella? Sorry naman, DJ. Hindi na talaga hindi mo lang yan pinapatagal. So, malapit ka na pala talaga makauno. Makabakasyon ka na dito sa Pinas. Inshallah. Sa awa ng Diyos. Inshallah. Tagal-tagal na rin kasi. 2022 yung last ko na uwi. Bakasyon. TJ, sana pala rin naman ako na ngayon. Oh, ikaw na dumiskarte ko. Ikaw na dumiskarte. Para rin ka. Kasi yung una na kalbo, sinungaling. Yung pangalawa, mukhang pera. Sinungaling yung una mo nakausap, tapos pangalawa, mukhang pera. Oh. Oo. Sir naman ngayon, mukhang mabait. Ako naman, hindi rin naman ako ganyan. Kaya wag mo na patagalin kasi walang balak si Sir ligawan ka. Ikaw na lang manligaw. Kasi sana pagbakasyon mo, isa ako sa inspirasyon ng pagbakasyon mo. Wala na balak Sir DJ manligaw. Yan na nga, nagpaparamdam na. Yung inspirasyon mo daw siya sa pagbakasyon mo. Pwede naman. Malay natin. Malay natin eh. Ako pa yung unang magsundo sa'yo sa airport. Diba? Oo nga. Ngayon, baka ngayon pa lang yung magsundo ka na tapos kinabukasan pa yung dating ko. Ayos lang lang. Pwede namang matulog sa airport eh. Maluwag naman yung airport eh. Maluwag naman eh. Mas maganda to DJ kasi hindi malungkot si Madam. Kaya pag kami nagkita DJ, panay kami tawanan yan. Ay, pa din na ng boring na tao eh. Kalugo ko eh. Kaya matuto ako sa dandalan. Gusto lang kasi ni Ma'am i-flex yung dimple. Wala, since birth na yata ako DJ na kalog. Ay, ganun. Ba't po pala kayo naghiwalay ng tatay na ng anak, ma'am? Anong anak ko? Yung tatay sa ho? Ayun. Hindi ko alam na may asawa. Nabimbang. Hindi mo alam na may asawa. Hindi ko alam na may asawa. Sa Manila kasi kami nagkita tapos nasa probinsya yung asawa. Once a month lang kami magkita. Sabi kasi niya, walang cellphone kasi para daw spend time to each other. Kami. So hindi kayo nagsi-cellphone habang magkasama kayo?
Ganon na nga po, DJ. Tapos ayun. Pala pinapatay niya siguro yung cellphone niya, ganon. Parehas kami, patay ang cellphone. Para walang isturbo. So magkikita po parang walang daw isturbo, yun. Kasi para, yung oras namin masulit. Kasi nga, isang beses lang kami magkita sa isang buwan. Ba? Once a month lang? Ano yun, ma'am? Before or after ng period? Ha? Bakit once a month? Ano yung period? Kasi parehas kami may trabaho. Tapos once nagkatulong kasi ako nun sa Maynila. Tapos siya, yung caretaker sa isang building. Tapos yun, once a month lang yung yung day off ko. So, once a month lang kami magkita. Wow. Tapos nakabuo? Tapos ayun, hindi. Isang beses lang naman yun. Isang beses lang kayo nagkita? Nagbimbang? Hindi, isang beses lang kami nagbimbang. Tapos nakabuo ka agad? Tapos nakabuo agad. Hindi po ko naman ginusto yun kasi nga, ginusto mo? Nilasing mo lang naman niya ako. Nagkasalanan na naman ng alak. Sinisipay alak? Wala, bata pa kasi ako nung DJ. Tanga pa. Ilang taon ka pa ba that time? 18. Bata pa ba yan? Tinubuan ka na, kompleto na yun. First boyfriend ko kasi yung DJ, tanga pa. Nasundan pa yun, sigurado ako. Once a month nga po kayo nagkikita eh. Hindi na, nung katapos na, berinig ko na nung may nangyari sa amin. Kasi nga, DJ, nilasing nga ako, hindi ko nga alam kung pumayag ba ako o hindi. Kasi first time ko din naman uminom kasi. Saan kayo, ma'am? Sa hotel? Sa bahay ng ate niya. Sa bahay ng ate niya? Ibig sabihin, ikaw pumunta sa lugar ng isang lalaki. Gusto mo yun? Hindi kasi birthday niya yun. Bali, nag-celebrate nga. Birthday niya. Tapos doon sa bahay ng ate bahay ng ate niya. Doon kami nag-celebrate birthday. Nag-celebrate? Tapos yun, doon niya ako binimbang. Siyang. Tapos yung kinabukasan, brenik ko na. Hindi ko alam na mabubuo. Kinabukasan nung na hindi ka nalasing, nalaman mo may nangyari, ano yun, feeling mo parang mahapdi, parang masakit yung tiyan mo, ulo, ano? Tapos sabi mo, wala, iwan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong feeling. Bakit ka nakapag-break? Anong napansin mo sa sarili mo? Ba't alam mo may nangyari sa inyo? Kasi hubot-hubad pa ako. Ay! Hubot-hubad? Oo, hubot-hubad pa ako. Katabi ko siya. Baka nainitan ho kayo. Ganon, pawis na pawis ka. Baka tinanggal niya yung damit para di ka mainitan. Sir, no? Baka ganon? Oo nga naman. Buto na lang, hindi pa pinipayag. Nakipag-break ako sa kanya kasi parang di niya ako narespeto. Di niya narespeto yung ano. Yung ano? Wala nang respeto pag nakainom. First boyfriend ko siya, tapos hindi niya narespeto. Hindi ko nga alam kung pumayag ba ako o hindi. Ay, pumayag. Doon. Pumayag siguro. Malamang. Alam mo na posible. Kasi nga lasing First time ko ding uminom kasi noon Pinagbigyan ko lang naman siya kasi naging kampante ako kasi nandun ako sa kapatid niya. Kala ko naman yung kapatid niya okay din. Okay talaga. Kapatid niya babae pa naman yung kapatid niya. Tapos di man lang sinabi ng kapatid niyang babae parang hindi rin babae. Parang hindi rin siyang babae kasi nga parang kinonsente lang din na yung kapatid niyang lalaki kasi alam nang may asawa pala tapos di man lang sinabi sa akin na gano'n. Yun lang. Kasalanan mo yun ng lalaki. Kasalanan mo yun. Kasi, hindi ko nga alam na may asawa. Kasi nga nasa probinsya yung asawa. Sana nagtanong-tanong ka muna dun sa kapatid niya. Hindi naman kasi sinabi ng kapatid niya. Wala namang sinasabi.
Nagkakwentuhan naman kami, nagtanong lang kung saan kami nagkakilala, paano kami nagkakilala, ganito, ganyan. Tapos wala man yung sinabi ng kapatid ng babae. Pero ilang taon na po ba yung lalaki that time, ma'am? Ikaw 18. 18, tapos siya 26. Hindi ka pa Sige first. nga. Oo, hindi niyo pa kasi alam yun, ma'am. Tapos first boyfriend ko siya. Malalaman mo naman yung isang lalaki kung may asawa na. Hindi ko nga malalaman, DJ, kasi nga first boyfriend ko, tapos tanga pa, syempre. Kasi nga gabi. Tsaka ano pa kasi. Hindi na, umabot Kasi naman kami ng isang taon. Isang taon. Makikita mo naman kasi yun, ma'am, kung anong itsura. Kung may asawa, iba yung itsura nun kaysa sa walang asawa. Paano mo malalaman? Wala, siyempre tingnan mo, hawakan mo. Nga. Yung kamay. Ang kamay, wala namang singsing. Ay, wala. Ay, baka tinanggal. Hindi yung kasal, yung parang live-in ba? Oo. Siyempre kasi may anak sila. Hindi yun asawa. Ganun. Hindi ho yun asawa. Kahit na asawa pa rin yun, kasi noon, kahit na, pag nagka-live-in kayo, nagkaroon ng anak, tapos nagsasama kayo, di asawa na rin yun. Hindi sila magkasama sa Maynila siya eh. Kaya nga nagkisama kayo. Kahit, hindi, may anak sila, tapos nagpapadala din naman. Nagpapadala. Ngayon, hindi rin kayo nagkasama, may anak ka. Hindi asawa mo rin yun. Oo nga. Ay, ba't ka sumali dito? May asawa ka pala. Wala. Yung galit ko nga hanggang ngayon di pa mawala-wala sa kanya eh. Oh? Alisin mo na yan, andito ako eh. Oo. Tanggalin mo. Andito akong kaibigan. Kasi dahil sa kanya nawalan ako ng sa mga lalaki. Oh? Ba yun? Nawalan tiwala. Kaya umabot ng 14 years. Na hindi nagkakaroon ng boyfriend. Natakot na mabingbang ulit saka magkaroon lang ng anak. Ibig sabihin pala niyan ngayon hindi natakot. Hindi natakot kasi imposible na yata akong magkaanak. Oh, bakit naman, ho? 35 na ako eh. Ay. Pwede pa ho yan. Lula ko. Nanay ko kasi nag-menopause 40. Oh, minupos ka na po ba? Malapit na ako mag-menopause. Wala. Maramdaman mo naman yan pag di ba, menopausal stage ng isang babae, halos 5 years yan eh. Nag-iiba, marami kang pagbabago sa sarili mo. Kaya nga 35 na ako, sinanay ko nag-menopause 40. Paano kung 40 din ako mag-menopause? Imposible na ako magkaanak. Wala. Ano pa ba yung napansin mo ngayon, ma'am? Sa sarili mo? Tumatawa mag-isa? Feeling ko mag-menopause na ako. Wala. Wala pa ho yan? Feeling ko mag-menopause na ako. Kaya hindi na ako takot na magkaanak. Nagulat ka lang. Lula ko nga 69. Lula ko nga 69 years old, na delay pa. O kanina positive, nag-pregnancy test siya. 69 years old. Batang-bata din yun eh. Opo. Nilagay niya sa story niya kanina sa Facebook, kaya nakita ko kanina positive. Buntis na naman. Sana all this. Pero gusto ko pa naman magkaanak kahit isa ulit. Oo Isa lang. Bata ka pa nga. Oo. Kaya mo yan. Si Mrs. nga, 38 ngayon eh. Buntis nga ngayon si Mrs. eh. Gusto pa namin magkaanak pa isa eh. Kasi dalawa lang ho anak namin. Gusto ko kasi tatlo. Para kung mag-away yung dalawa, may referee. Oh. Nakikita ko nga po, Gigi, yung anak mong lalaki at saka yung anak mong babae nung nagpunta kayo ng Hong Kong. Hindi Hong Kong yun. Sa Japan yun. Yung ano. Ay, Japan pala. Ako naman, Japan.
Ginawa Nung namin, nagla-live ka. ginawa kasi namin ni Mrs. yun nung sa Japan, kaya Japan made yung anak namin, yung pangatlo. Buntis. Nga, ano pa nga yung anak mo nung ano, ng ice cream? Nangagaw. Nung maagal. Lahat yata nung ano, nung live, yung nila-live mo, DJ, pinanonood ko naman yun. Simula nung nagpunta kayo ng Japan, nung nagtatay kayo. Yun lahat, napanood ko yun. Oh, kaya nga madaliin mo kasi 35 ka na po ngayon. Kailangan ho Gusto ko magkaroon ng anak na lalaki. Madali lang. DJ, awayero ka? Po? Awayero? Bakit ako tinatanong nito? Si Sir, tanungin mo. Ikaw, hindi, kasi nga, nung kahapon, last 2 days ba, or kahapon? Bakit? May inaaway kang babae. Chismusa to. Chismusa. Hindi, kasi lagi ako nakikinig sa mga sa mga live. Kaya mo na Araw-araw yan. Nanahimik na ho yun. Ano? Susugurin mo pa sa Mindanao, Pero sabi mo, naintindihan mo kasi nga may parang may something sa utak. Huwag na lang sasayang pa lang ng oras. May ano kasi siya kamag-anak na nakakilala din, no? Pini-M ko. Ayun nga. Kasi PWD po pala yun, parang na-depress siguro, ganun. Putol pala yung paa nun, artificial parang, yung paa niya. Kaya kung ano, si manager, dinagamay. Kung ano-ano na lang yung mga nasa isip nun, pati mga presidente, naaway niya, kung ano-ano. Si manager, ginaya daw yung ano niya. Yung bangs. Yung bangs niya. Kaya nagpagupit tuloy si manager kahapon yata. Sige na. Kausapin mo si Sir Sandro para pag-usapan nyo, uwi ka na dito sa Pilipinas para makabuo pa ho kayo, ganun ma. Natatawa lang din, na-enjoy din ako nakikinig. Pag ako maging kasama mo, naku, hindi mabuboring yung buhay mo. Baka atakihin ka pa sa puso. Wala kang sakit sa puso? Wala naman. Ang buti naman. Mas maganda at nang matuto ako sa kadaldalan eh. Hindi ako bungangira, madaldal lang. Madaldal nga. Mas maganda ngayon at least hindi boring. Kasi pag nagkita tayo, hindi boring. Ayoko din yung bungangero. Kasi kahit nga si Madam ayaw ko na nagbubunga nga siya. Si Madam yung nag-a-adjust. Sana. Si Madam nag-a-adjust kasi ayaw ko yung nagbubunga nga. Pag nagkakamali ako pag sinabi ko ng sorry, wala na yan. Hindi na yan magbubunga nga. Takot sa'yo. Hindi naman sa takot. Ayaw lang namin na nag-aaway kami. Pag sinabi ng sorry, wala na yan. Nagsusuri naman ako agad kahit kasalanan niya. Sorry, hindi ko na uulit. Hindi na mauulit. Kasi ayoko ng mahabang etsi-boretsi. So susunod, ayusin ko na. Ganun lang. Anong trabaho mo dun sa Abu Dhabi? Trabaho? Yung trabaho mo dun sa Abu Dhabi? Katulong. Hindi naman pagod. Pagod sa kain tulog. Kasi sabagay, mukha nga namang hindi pagod. Obvious naman. Malaga ko yung amo mo.
Tapos, oo, maalaga kasi nga, wala namang pakialam yung kung lumamo ka. Lumamo ka dyan hanggang kaya ng buto ka mo. Kain ka ng kain ng biryani. Stress reliever yung pagkain. Kasi, halos ano na lang, may mga problema sa financial. Nangangamuti na nga ako. Hindi naman talaga nawawala yan ng problema na yan eh. Nabiruan ng problema yan. Kaya nga inaano ko na lang. Kaya dinadaan ko na lang sa kain. No. Ganyan na lang kaya gagawin ko, no? Dadaan ko sa kain. Ang sarap pala maging aso, no? Ha? Ang sarap maging aso. Aw, 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 aw. Praktisan mo na siya. Praktisan. Mabuti pang aso, DJ. Oo. Praktisan mo na. Aw, aw. Kasi nga, DJ walang nagmamahal, kaya yung aso lang nagmamahal sa akin, no? Sana nga magkasundo na lang kami ni Sir para may uuwian na ako. Malay mo, ako na yung maging kasundo mo. Di ba? Saan ka pala dyan sa Pinas? Sa ngayon, andito ako sa Bulacan. Pero nauwi talaga ako sa Cavite. May sarili kang bahay? Nasa province lang din po yung bahay ko. Bali yung inuwian ko dyan sa Cavite, kapatid ko lang. Dyan sa Bulacan? Nandito ako sa sa tinatrabahoan ko lang. Stay-in ka? Stay-in kasi ako dahil kasi mga anak mo? Nasa kapatid ko, nag-aaral kasi kaya yung bali pamasahe ko pa papadala ko. Buti hindi nasa nanay. Kasi kadalasan kapag nagkakahiwala yung mag-asawa o magka-live-in, whatever, nasa babae yung mga anak. Lipat-lipat lang sila. Wala namang problema. Nasaan yung asawa mo? Ba't kayo nagkahiwalay? Nasa ibang bansa din, nasa Dubai. Oh. Sana Tagal na. Ba't nagtatagalin mo? Tagal mo? Ay, Nag-asawa na siya? Mayroon na siyang iba. Kasal ka? Hindi. Hindi ako kasal. Baka tayo pa. Ilang taon na kayo nagkahiwalay? 2 years. 2 years pa lang. Bago pa. Malay mo, magkabalikan pa kayo. Maano pa yun? May anak na sila. May anak na sila. Taga saan? Arabo din. Pinoy lang din ang pinalit sa'yo? Hindi, Arabo. Itik. Sana naghanap na lang din ako ng itik. Pero mahirap dito yung mga itik. Hanap ka ng habibi. Mga bimbang lang mga gusto dito ng mga itik. Baka ganun ba yun? Oo, mga ganon. Dami ako mga kaibigan dito, mga bimbang lang ang gusto. Yan naman talaga ang usod dyan eh. Walang permanente dito sa mga kasi may mga asawa din yung mga itik dito, may mga asawa sa lugar nila. Tapos yung having fun lang sila dito. Dami ako mga kaibigan, binibimbang lang sila. Sana all. Hindi naman pala kaibigan, mga kakilala pala. Uso talaga ang bingbangan dyan pala. Walang forever dito sa mga sa mga itik. Siguro. Buti yung asawa mo, tinutuo siya ng itik. Malay ko sa kanila, wala na rin akong communication.
nandito pa rin ang asawa mo? At pati yung bata nandito rin. O yung anak nila. Okay. Kaya yung sa akin, nasa akin. Mm-mm. Pag umuwi yung mama nila, pag nagbakasyon doon sa probinsya, sa kanila, pinapabakasyon naman nila yung anak namin, hinahayaan ko lang din. Siyempre, malalaki din naman na eh. Kaya na nila magdesisyon sa ano nila, kung saan nila gusto. Kahit nga yung anak ko, nung umpisa, ayaw kong pinapakita sa tatay niya, pero dahil sa gusto ng anak ko makita yung tatay niya, hinayaan ko na. Ayaw ko na makipagtalo pa. Oo, may pinapatan din naman kasi yun. Kasi ayaw ko namang sumama ang loob ng anak ko sa akin. Hinahayaan ko siya. Oo, tama. Sige, no? Tuloy-tuloy lang ang usapan ha. Maraming salamat. Good luck sa bimbangan. Sa pag-uusap ninyo sa off-cam. Thank you, David. Bye! Ayun po ha, sa mga walang kabimbangan dyan, pumunta lang daw po kayo ng Saudi kasi ganun daw po yan dun.